So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Sa episode na to, pag-uusapan natin buhay OFW. Paano nga ba magsabi ng hindi sa kamag-anak na nangungutang? So buhay OFW tips ngayong 2026. Ito na mga katropa. So karaniwan na yung kabayan, may extra ka ba dyan? Kahit magkano lang, emergency talaga. Ito yung karaniwang linyahan ng mga nanggingibang bansa nating OFW sa mga kasamahan nila, mga katropa nila doon, o kaya yung mga pamilya nila, kaibigan nila na nandito sa Pilipinas. So ikaw, bilang OFW o nagbabalak maging OFW, familiar ka na ba sa linyahang katulad nito? Bilang isang OFW, hindi lang homesickness at pagod ang kalaban mo sa ibang bansa. Sa kabilang dagat, kabilang ibayo. Kadalasan, pinakamahirap na kalaban natin mga katropa ay ang tunog ng notification bell mo tuwing sasapit ang sahod, sweldo, mga katropa. Gusto mo namang tumulong, pero paano kung pati ikaw gipit na rin? Paano ka magsasabi ng hindi ka nagmumukhang madamot sa mga kaibigan mo, kasamahan mo o kamag-anak mo? Na hindi ka sasabihan ng walang utang ng loob o kaya masamang anak. Mahirap yun, di ba? Sa bidyong ito, pag-usapan natin ang 4 na mabisang paraan kung paano tanggihan ang nangungutang na kapamilya nang hindi nasisira ang ating relasyon. Panoorin mo hanggang dulo dahil ibibigay ko sa iyo ang eksaktong script o linyahang pwede mong i-copy-paste ngayon pa lang mga katropa. So eto na, bago tayo magsimula, alam kong sensitibo ang paksang ito. Kaya kung bago ka pa lang, ibabahagi natin ang tips. I-comment mo muna sa baba, anong bansa ka ba ngayon at ano ang pinaka-matinding dahilan na idadahilan mo para sa iyong mga kasamahan at para maiwasan yung makautang sila sa iyo. At eto pa mga katropa, nagbabasa ako ng mga comment, i-share mo naman yung feedback mo dyan sa baba and pag-usapan natin yan, babasahin natin yan dito sa channel natin. And huwag mo na rin kalimutang i-like and share, subscribe ang channel na to para lagi kang updated sa mga totoong usapan tungkol sa buhay OFW at financial tips na rin para makatulong sa iyo at sa mga kasama mo and sa nagbabalak maging OFW. Eto na mga katropa. Bakit nga ba paboritong lapitan ng utang ang mga OFW? Kasi may maling akala ang mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Ang nakikita nila sa Facebook, sa TikTok, o saan man sa social media, kumakain ka sa masarap na restaurant, namamasyal sa magandang lugar, at nagpapadala ng naglalakihang balikbayan boxes. Ang hindi nila nakikita, ang 12 oras na pagtayo mo sa trabaho, pagtitiis sa masungit na amo, at ang pagkain ng mga pansit canton at noodles gabi-gabi para lang makatipid. Kaya kapag humihingi sila o kaya nangungutang, hindi nila iniisip na baka wala ka nang natira sa sarili mo. Ang unang hakbang sa pagtanggi ay ang pangunawa na hindi mo kasalanan. Kung hindi mo kayang ibigay ang wala sa iyo, ang pera mo ay pinaghirapan mo at hindi yan napupulot lang sa kalsada sa ibang bansa, mga katropa. And ngayon, pumunta tayo sa konkretong diskarte kung paano ba magsabi ng hindi. Eto na, huwag mong sabihin wala akong pera. Kasi kapag nakita nilang nag-post ka ng pagkain sa Jollibee sa susunod na araw o kaya nag-post ka ng pagkain sa restaurant, iisipin nila nagsisinungaling ka. Ang tamang sabihin mo, may nakalaan na ang pera ko. Halimbawa, nako eto, pasensya ka na talaga. Ang sahod ko ngayong buwan nakalaan na lahat, pantuition ng mga bata, panghulog ng kuryente at bahay. Sakto lang talaga para sa mga peaks na bayarin namin. Kapag sinabi mong nakatali ang pera mo sa isang responsibilidad, mahirap na itong inegosasyon sa nangungutang sa'yo. Ito pa, ang no lending policy. Gawin mong prinsipyo sa buhay na hindi ka nagpapadala ng utang sa pamilya para iwas away. Pwede mong sabihin, pasensya ka na, nagka-issue kasi kami dati sa pautang kaya nagkasundo kami na mag-asawa na hindi muna kami magpapautang sa kamag-anak para walang tampuhan sa susunod.
Ibinaling mo ang dahilan sa isang patakaran at sistema kaya hindi ito personal sa kanila. So paano hawakan yung guilt trip o sumbat ng mga kamag-anak? Dito pumapasok ang mahirap, paano kung mag-guilt trip sila? Yung mga linyahang noong nasa Pilipinas ka pa, tinulungan ka namin na o kaya naman nasa ibang bansa ka lang, nagbago na ang ugali mo. Diba? Yun yung madalas na ayaw natin na masabi sa atin. So kabayan, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang pagtatampo nila ay pansamantala lamang. Pero ang pagkasira ng ipon mo dahil sa takot na sabihan kanila ng ganito, yan ay permanenteng magpapasakit sa ulo mo. Kapag sinumbatan ka, mananatiling kalmado lang o huwag kang makikipag-away. Ang isasagot mo lang na ay mahinahon. Salamat sa tulong nyo noon at hindi ko yon kalilimutan. Kaya lang, talagang iba na ang sitwasyon ko ngayon dito at hindi ko kayang ibigay ang halagang hinihingi ninyo. Tandaan mo, ang pagtanggi sa utang ay hindi nangangahulugang hindi mo na sila mahal. Ito ay protection lang sa sarili mong kinabukasan. Ayun na. So paano naman kung totoong emergency? Halimbawa, na ospital ang isang malapit na kamag-anak o talagang gusto mong tumulong pero hindi mo na kaya yung buong halaga na hinihingi nila. Dito mo gamitin mga katropa yung abot kaya rule. Magbigay ka ng halagang buka lang sa puso mo. Yung halaga na kahit na hindi nabayaran, okay lang sa'yo at hindi masisira yung budget mo. Sabihin mo, hindi kaya ng 50,000 piso. Halimbawa, 50,000 yung hinihingi nila o kailangan nila na utangin sa'yo. So, sabihin mo, hindi kaya ang 50 piso na kailangan nyo dahil wala naman talaga akong ganyan, kalaking extra. Pero ito ang 5,000 piso. Ibig sabihin, 50,000 yung inuutang sa'yo. Pero kung meron kang extra 5,000 na hindi mo naman talaga kailangan at okay lang sa'yo na kahit hindi bayaran, pwede mong sabihin na ito po yung 5,000 piso. Tulong ko na sa inyo para sa gamot and huwag nyo nang isipin na utang ito. Bigay ko na po yan para at least hindi sila magtampo sa'yo and hindi rin masakit sa'yo na umaasa ka na babayaran nila at a certain period of time pero hindi naman pala. So, sa paraang ito, nakatulong ka na, pero alam nila na may limitasyon ang kaya mong ibigay. At higit sa lahat, wala kang aasahang bayad, kaya walang stress sa hinaharap mga katropa. Ang pagiging OFW kasi ay may expiration date din. Hindi habang buhay ay malakas tayo para magtrabaho sa ibang bansa, kaya bago mo unahin ang luho at utang ng iba, siguraduhin mo munang protektado ang sarili mong pamilya. Mag-invest din tayo paminsan-minsan sa Pag-ibig MP2, magtayo ng maliit na negosyo at mag-ipon para sa iyong pagtanda. Sana mga katropa nakatulong ang video na to para mabawasan ang bigat sa dibdib mo tuwing may nagchat-chat para mangutang. Kung nakarelate ka, pakishare naman ang video na to sa mga kapwa natin OFW na nahihirapan ding magsabi na hindi. Huwag kalimutang i-click and i-like at i-subscribe na rin yung button. Muli, ako ang inyong kabady dito sa Buhay OFW. Mag-ingat kayo palagi dyan sa abroad at hanggang sa susunod na video natin. Maraming pong salamat at paalam.